po yung naging work experience niyo dati sa, ano nga po pangalan niyo ng NGO? I used to work sa Institute for Social Studies in Action. It's an NGO na nag-cater on women and gender development. Tapos, actually, women's royalty yung talagang ano nila, Yung trust nila. Pero, women and gender. Women and gender. Pero yung concern niyo on women's health in general, ibig sabihin, may ibang aspect din ng women's health na kumbaga, doon din kayo nag-focus. Except that, ang talagang nag-zero in kayo on reproductive health. So, ano yung mga activities nyo concerning women's health? Dati kasi meron kami yung UNFPA funded na project. Meron siyang yung ano namin banda ano dati sa tawag dito, Ifugao. Tapos yung dengue, sakop din namin. Basta dun sa anong region ba ito? Dito, mula Baguio, sa north. Actually, meron din silang project sa Bicol, sa Mindanao. Pero yung isa, mas dun sa north. So, meron kaming mga, yung sa gender and women's health. So, gumawa kami ng study sa community kung ano yung mga problema ng mga kababaihan, particularly sa health issues, repro-health issues. So, yung UNFPA yung nag-fund nun. Meron kami mga trainings, yung gender, kasi yung sa project ko kasi, mas sa gender and women. Gender and women. As yung repro-health, yun yung ibang mga kasama namin. So, ano specifically yung naging focus mo on gender and women? Ano yung project mo? Ano yung scope niya? And then, ano yung naging resulta? Ano yung findings ninyo? Tapos, hindi ko naabot yung findings. Okay. Kasi di ba bumalik ako dito. Pero ano yung community service nyo? Basically, nag-interview kayo? Actually, yung sa interviews, yung sa research, pero mas yung training. So, meron muna yung gender training, yung awareness doon sa mga tao. Tapos, dinidiscuss din nila yung women's repro health. Kasama yun sa training talaga namin. So, yung mga kasama doon, yung mga DSWD nila, doon sa, kunyari, municipal health officer, yung municipal social welfare, tapos yung municipal, din yung sa nutrition din, kasama, tapos yung mga parang PPDO dito sa atin. Sa project, parang project development, OP. Actually, pati in-invite din namin yung mga mayors, lahat ng mga tao na concerned dun sa community, even yung mga barangay health workers. Basta may kaugnayan sa kababaihan, mga issues ng kababaihan at sa gender. Lahat sila kasama sa training. So, una yung awareness muna, what is gender, ano ba yung reproductive health. Kasi karamihan hindi sila aware, hindi nila wala silang appreciation. So, ano yung mga concerns nila on their health? Like, halimbawa yung mga may separate issues ba for the single women and the married, for the sexually active and the not sexually active? Actually, yun na yung namin, hindi pala sila masyadong, nung nagkakanda kami ng mga trainings, nung una, hindi sila masyadong aware na importante pala yung mga ganong bagay. Parang taken for granted na yung mga namamatay, halimbawa yung mga nanay na namamatay sa panganganak, kasi pala hindi sila nagpapacheck up, parang nagbubuntis ka na lang, hindi mo alam kung ilang buwan na yung tiyan mo. Maraming mga ganon. Nagugulat na ako. Kasi syempre tayo, dahil alam natin, una pa lang, na-delay ka pa lang, punta ka na ng doktor. Sa kanila, dependent lang sila doon sa, sa mga hilot-hilot nila. Ayun pala, nalimutan ko. Even yung mga hilot na yun na sinasama namin sa mga trainings. Para yung sa technical aspect. Maturuan din sila. Kasi, yun na. Although marami rin kaming natutunan doon sa mga kasi experience-wise, mas may karanasan sila. Although yung natin na katulad ng mga alam ng doktor, prenatal care, iba yung mga
Oo. I see. How about yung mga single, o yung mga dalaga? Paano naman yung hygienic practices nila? Like, sa menstruation, tapos kapag naging sexually active na sila, natakal mo ba yung ganun or hindi? Iniisip ko pa. Were you able to look into that? Although meron kami sa youth. Sa Repro Health. Oo, meron kami mga trainings na gano'n. Pero nababanggit din yung mga sa ano, yung mga, halimbawa, yung sa menstruation, naalala ko lang, kasi noon nung nagdi-discuss kami dati sa isang training, naalala ko, although hindi ito, pero yung nasa Mindoro ako noon, nung hindi related sa gender, nakita ko lang nung nag-field kami dati, nabanggit ko sa kanila, na bakit yung mga kadalagahan doon sa Mangyan communities, kapag meron sila, nagbababad sila sa tubig, sa ilog, as in maghapon daw. Parang yun yung, sabi ko, bakit ganun? Hindi ba sila sumasakit ang tiyan? Sabi, parang feeling kasi nila, may mga indigenous group na ang tingin nila, madumi, naglalabas ka ng madumi sa katawan. So parang nililinis. Kaya nakababad sila the whole day sa ilog. Hindi ko nga ma-imagine kung ako may meron tapos. malamig. Oo, pero wala namang, sabi nila wala namang nangyayari. Hindi ko alam kung ano yung scientific doon. Pero sabi ng mga doktor, di ba sinasabi din naman ng mga doctors, you can take a bath kapag kasi kailangan malinis ang Pero iba naman yung nakababad ka naman maghapon. Sa bagay, kung yung panganganak nga, di ba may panganganak sa water? Oo. So, ganun sila. Ganun, iba-iba talaga yung mga practices in different communities. So, yun nga, kaya nga nagkakandak ng ganun, tinatanong din nila yung mga practices kasi parang doon mo ibabase. Oo. Kung ano yung